verse 19. And then Sister Cheng, yung isa, Proverbs 14:23. Ayan. Sister Michelle, Matthew 26:33 to 35. Sister Lola, Job chapter 16 verse 1 hanggang 2. So una po, ang isa sa susi, no, sa pagtatagumpay, sa ganahan, ay mahalaga po yung pagsasalita eh. Kailangan let us be discerning. Pinipili natin yung mga sasabihin natin, iniisip muna natin bago sabihin. And ang isa pong hindrance is talking too much. Ayan, bakit kaya, no? Sige, basahin muna natin yung Proverbs 14:23. Ano bang sabi ng Bible? Naiintindihan nyo? Anong makikita natin dito? Yung nagsisikap, gumagawa. Pero bakit kaya yung puro salita naghihirap? Bakit sis? Kasi puro salita lang eh, no? Bukas, magtatrabaho ako. Bukas, gagawin ko to. Minsan nauuna yung salita, nauuna yung kwento, no? Hindi naman po masama magsalita. Pero kapag hindi natin naintindihan na dapat yung ating pagsasalita ay may kasamang gawa, ay hindi mananagana. Napakalinaw ng Bible, no? So, marami pong aral patungkol sa pagsasalita. Tingnan natin yung mga Bible verses na ito. Ano pa mga dapat lumalabas sa bibig natin? Kailan ba natin 'to dapat sabihin? Paano, 'di ba? At the same time, kung kailan tayo tatahimik. Sige, unang-una yung Proverbs 10:19, kapatid, pakibasa 'yan. Ano sabi ng Bible? Amen. Ang sabi po dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Yun, thank you Lord. Kasi siyempre, minsan mas marami pa tayong sinasabi, mas marami pong chance na tayo ay magkasala. Kaya kailangan meron tayong discernment eh. Teka, dapat ko ba itong sabihin? Paano ko ito sasabihin? Paano ako sasagot? Kasi minsan, 'di ba, tayo mga tao talagang ano eh, yung pagsasalita napakadali eh. Nauuna lagi yung ating mga sinasabi. So para maiwas po tayo sa kasalanan, na kung saan ang kasalanan ang humahadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin, ay napakahalaga po na matutunan natin kung paano magpipigil sa ating pananalita. Naalala ko nga itong si Peter, no? Meron siyang munang sinabi, di ba? Basahin niyo muna yung 26 ng Matthew. Sino pong leader natin yan? 33 to 35. Ayan, sabi dito, Mateo 26:33-35. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi po kayo iiwan. Grabe, 34. no? Sige. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin ng kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi lahat ng mga alagad. Nako, tatapang eh, no? Kumbaga parang doon sa sitwasyon na yun, syempre sinabi ni Lord, di ba? Na papatayin siya eh. Papatayin yung pastol, tapos magkakawatak-watak yung mga tupa, iiwan niyo akong lahat, sabi ni Jesus. Pero sabi ni Peter, no Lord, hindi ko kayo iiwan, kahit iwanan kayo ng lahat. Ano sabi ni Lord sa kanya? Peter, teka, bago tumila ako yung manok, 3 beses mo ako ikakaila eh. So alam niyo po yung nangungunat tayo sa salita. No? Eh, tayo po ay hindi gumagawa. Minsan ng ating pagsasalita saan nanggagaling? Sa emosyon, sa sariling tapang. Pero pag dumating na yung nandyan, alam natin yung nangyari, di ba? Iniwanan lang ang Panginoon Jesucristo. So, mas nakakahiya po, di ba? So, tayo ba hindi na lang magsasalita? Hindi, ipakita na lang natin sa gawa. At hayaan natin that our action speaks louder than our words. Naalala nyo si Job, maraming mga advisors,
maraming mga ano sa kanya, kaibigan na nagbibigay ng advice. Dami nilang sinabi, di ba? Pero ano sabi ni Job sa kanila? Chapter 16, sis. 1 hanggang 2. Job 16:1-2. Sabi ko dito, sumagot naman si Job. Narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi. Kayong lahat ay mga aaliw na walang silbi. Amen. Grabe, no? Hindi naging comfort. Hindi natulong yung mga aaliw. Ibig sabihin, comfort yan eh. Dami kong pinagdaanan, hirap ko. Diba? Pagod na ako, may mga pigsa ako, nawala lahat sa akin. Yung mga advice nyo, narinig ko, pero wala. Wala sa inyong nagbigay sa akin ng comfort. So kita nyo mga kapatid, so anong ibig sabihin dito ni Job? No? Pwede kasi maraming mga sinasabi tayo eh. Pero ang totoo, hindi talaga nagbibigay ng comfort. So sa sitwasyon niya, hindi lahat ng mga sitwasyon ay kailangan meron tayong sasabihin. May papaliwanag tayo. Minsan hindi natin alam ang sagot pero sabi tayo ng sabi. Ang dami nating talking too much. Alam niyo, napakahalaga din minsan. Lala ko nga pa, si Lola ba nagbasa? 'Di ba? Yung pinagdadaanan niya, 'di ba? Sabi niya, Pastor, payakap nga. Alam mo, napigilan ko rin yung sarili ko na magsalita eh. Just the presence. Minsan, yung presence natin nandoon. Hindi mo na kailangan magsalita. So, minsan yung discernment sa atin, no, pakahalaga na we know when to speak. And ganun din, when to be silent. Sister Grace, pakibasa yung Ecclesiastes 3, verse, 7, ayan. Thank you, Lord. Sister Noemi, pakibasa po yung Proverbs 17:28. Thank you, Lord. Sige sis, pakibasa muna. Mangangaral chapter 3 verse 7. Sabi po dito, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Amen. Yes. So anong masasabi mo dyan, Sis Grace? Comment mo dyan. May panahon? Bali minsan, Pastor, mas okay na, kumbaga, kung ano yung laman ng puso mo, na alam mong makakasakit sa iba, much better na wag na lang sabihin or tumahimik na lang. Tas sa panahon naman ng pagpunit at panahon ng pagkatahi, may mga time na may nasasaktan tayong tao sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Hindi ka bawasan sa pagkatao natin na tahiin muli yung relasyong nasira dahil dun sa mga nasabi mo sa tao or nasaktan mong tao. Yun lang po, Pastor. Thank you, Lord. Thank you, sis. There is a time and season for everything. Meron niyang isang merong isang pagkakataon. Sabi nung asawa niya, Pastor, pakisabihan nga itong si ganito. Usapin mo naman ng ganito, sabihin mo sa kanya yung mga ginagawa niya, hindi magaganda. Alam niyo ba kung kailan sinabi nung asawa niya yun? Kung kailan dapat sabihin? Birthday. Sabi tuloy ng pastor, talaga? Gusto mo sa panahon na birthday niya? May panahon, ibig sabihin, may timing ang lahat ng bagay. We must be discerning when to speak and when to be silent. May panahon ng pagpunit, paghihiwalay, may panahon ng pagtatahi. So, sa buhay po natin, mga kapatid, let us always ask the Holy Spirit. Yung wisdom na ibibigay niya sa atin, malalaman mo kung kailan. Minsan may nagsasabi sa atin ng problema,
Baka ang tawag ng espiritu ay makinig ka lang. Minsan hindi niya kailangan ng advice, kailangan niya lang ng makukwentuhan, masasabihan. May mga pagkakataong ganun. Minsan ang kailangan ng tao is panalangin. O sige, pagpe-pray na lang muna natin yan. Hingin natin yung sagot sa Diyos. So napakahalaga po na alam natin kung kailan tayo magsasalita. Kahit nga yung hangal alam niya kung kailan magsasalita At sabi ng Bible marunong siya pag ganun. Proverbs 17:28. Basahin natin, kapatid. Proverbs 17:28. Sabi dito, kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. Amen. Yung mangmang na po yun ay nagmumukhang marunong. Yung hangal na sinasabi ng kawikaan, nagmumukha po siyang marunong. Kung hindi siya masalita, kung ang bibig niya ay laging tikom, sabi dito sa Tagalog, hindi naman sinasabi na hindi na tayo magsasalita. Alam natin kung kailan. But sometimes silence is being wise than giving the right or impressive answer. Alam ko yan, ganito, ganyan, ganyan. Yeah, minsan kailangan lang din talagang makikinig. So, from talking too much to being discerning when we speak. Napakalaga po. Tingnan natin, evaluate ourselves. Tayo ba'y laging maraming sinasabi? Pakibasa, Sister Nodi. Proverbs 14:23. And Sister Lola, Ephesians 4:29. Sister Michelle, Proverbs 11:13. 14:23 muna. Amen. Ang sabi po dito sa verse 23, ang bawat pagsisikap ang may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Yun. So dito naman, pinapakita na pwede pong salita ng salita. Di ba sa church, minsan ganyan, no? Ang daming suggestion, ang daming mga comment, pero wala naman siyang ginagawa. Ang daming sinasabi, pero hindi naman nagsisikap para gawin or maganap yung kanyang sinasabi. O gawin natin to. Ito maganda, mas okay to, brothers, pastor, sister. Pero puro salita. So napakahalaga po no na binaback-upan po natin nung gawa yung ating pagsasalita. Yung mga plano natin, pag nagsasabi tayo ng plano, inaway nag-iisip na rin tayo, ano kayang pwede kong maitulong para mas nagiging productive po yung ating speech. At hindi lang tayo puro salita. Meron pong maganda rito makita natin. I think nabigay ko na to sa mga preachings natin, di ba? When it comes to speaking, kailangan matuto tayo mag-isip bago natin sabihin. Sige, Sis Lola, pakibasa muna yung Ephesians 4:29. Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang mga pangungusap niyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Amen. So ano po yung mga sinasabi doon, mga kapatid? Napakahalaga na pinag-iisipan muna natin yung ating mga salita. Siguro nabasa nyo na to or nakita nyo na to. Nilagyan niya ng acronym yung THINK, which is also helpful sa atin, no? Yung bago natin sabihin. Mag-iisip tayo, think. T-H-I-N-K. Kaya maganda. Una, bago mo sabihin, teka, totoo ba ito? Is it true? Yung sasabihin ko ba katotohanan? Baka yung sasabihin ko ay narinig ko lang, hearsay, sabi-sabi lang ng mga tao. O baka may nagkwento lang sa akin. Napakalaga niyan. Kasi kapag hindi katotohanan ang sinabi natin, kabaliktarin nun, nagsisinungaling tayo. Kung hindi natin alam yung buong istorya, teka, nagkakalat tayo ng chismis. Yan. Kaya bago ka mag-share, bago ka magsalita,
Mag-isip ka muna. You think, is it true? Letter T, is it true? Totoo ba itong aking sinasabi? Katotohanan ba? Buo ba ang kwento? Alam ko ba talaga yung nangyari? Diba? Kasi totoo po niyan, kahit sa simbahan, may mga kanya-kanyang kwento ang mga tao. At yung mga kwento na yun, syempre, sila yung bida, sila yung kinawawa, sila yung naargabyado. Pero ang totoo, hindi pa natin sigurado kung yun ba yung buong istorya. Kaya alam nyo, as leaders, kami nga bilang pastor, may nagsasabi sa amin, nagsusumbong ganyan, okay, sige, papakinggan natin niya. O sige, tatanungin ko sa kabilang side ha, kung ano ba yung nangyari, tatanungin ko kung totoo. Nalaman ko, naku, hindi pala. Hindi niya pa rin pala alam yung totoo. Yung mga kinuwento lang sa kanya, yung kinuwento niya. Kaya ngayon, hurting siya. Hindi mga ganyan eh. Hindi naman totoo yung sinasabi, pinaniwalaan na agad natin. So tayo maging matalino tayo, mag-iisip tayo. No? At ganoon din, bago tayo mag-relay ng information, dapat totoo. Letter H. So maganda yan. Ano yung T? True. Is it true? Katotohanan ba ito? Pangalawa, it's helpful. Makakatulong ba to pag sinabi ko sa kanya to? No, hindi naman sinabi pag helpful, ano agad eh. Laging mabuti. Oo, maganda yun. Nag-encourage tayo pa helpful. Pero isipin nyo po, no? Minsan nakakatulong sa tao yung correction. So sa ating pagsasalita, kailangan din, syempre, maging maingat tayo. Paano natin? Mahirap yun, eh, no? Paano mo i-deliver yung isang katotohanan na hindi siya masyadong masasaktan? Paano natin masasabi sa isang tao na meron siyang taglay na kayabangan? Sis Lola, paano mo masasabi yun? Na kaya siya nilalayuan ng mga tao kasi meron siyang problema sa kanyang kayabangan. Sige nga, Sis Lola. Parang ang hirap. Sige. Sis Grace, ikaw, parang hirap, di ba? O, Sis Grace, meron ka bang ano? Oh. Tatawa na lang Sino? Tatawa na lang po. Sis Cheng. Oh, kasi totoo eh. Pag hindi niya nalaman yun, hindi niya malalamang mayabang siya. Tama ba? Oh, paano kaya yun? Hingin natin yung karunungan kay Lord. Paano mo masasabing na may kayabangan siya? Alam mo, mas babaan pa natin yung ating kalooban. Mas maging humble tayo. Kaya ganyan ang nangyayari kasi nuturuan tayo ni Lord na mas maging humble. Ibaba ang ating pride. Minsan talagang kasama din tayo doon. We involve ourselves. Naalala ko tuloy si Nehemiah, di ba? Nung humingi siya ng tawad sa Diyos. Lord, kaya naman sira ang Jerusalem eh. Dahil sa aming kasalanan. Hindi siya nalisi ng iba, sinama niya yung kanyang sarili. So, yung pagtulong sa ating pagsasalita ay hindi lamang sa mga papuri, kundi maging sa pagtutuwid ay makakatulong sa Kanya. Nga lang ipapanalangin natin kung paano natin masasabi na matatanggap ng ating kapatid. Sige nga, ano pa mga challenges natin? Paano natin masasabi yan? Yung isang tao talagang nilalayuan siya ng mga tao kasi syempre, hindi lang siya mayabang. Minsan yung iba, masungit, di ba? Hindi namamansin, may pagkasuplado. Paano mo sasabihin yun, di ba? Brother, sister, alam mo, napakaganda ng ngiti mo. Mas lalo mong gamitin, lagi kang ngumiti. Praise God. Lalong May mga sisimang bata, may mga youth tayo, ganyan, sabihan ko, na nangipin mo, ngumiti ka. O tumatawa siya. Pero ang ibig sabihin nun, hindi siya ngumingiti. Patay yung kanyang mukha. Wala blanco yung kanyang mukha. Yeah. Pero makakatulong sa kanya. Siyempre, yung mga positive things na meron doon sa tao, maganda na yun yung makita natin. Papunta sa letter I. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring?
Hindi para ibagsak yung tao, kundi i-uplift siya, i-encourage siya. Kasi yun ay makakabuti para sa kanya. Kung maririnig niya yun, talagang mabe-bless siya. Talagang yung ito yung manggagaling sa puso na nagmamahal. Minsan kasi kapag tayo ay nagsasalita, minsan nawawala yung pag-ibig eh. Minsan ang nararamdaman ng tao ay parusa. Pero kapag may pag-ibig, mararamdaman niya kung talagang sinasabi mo yun out of love. You know? Not out of anger, not out of bitterness, di ba? So, inspire natin yung mga tao. Sino ma-inspire? Paano ko siya may-inspire? Paano ko siya matuturuan na talagang mas gawin niyang magaling yung kanyang ginagawa? Paano siya mas mapapalakas? Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Letter N, is it necessary? May mga bagay na totoo na hindi naman kailangan sabihin. Totoo yan. Minsan may mga comment lang tayo, basta lang tayo naka-comment. Hindi naman kailangan talaga. Minsan tayo, mapanlibak din tayong lahat eh. Guilty ba tayo dyan? Ano ba yung mga kasalanan natin na hindi naman dapat sabihin, sasabihin pa rin, di ba? Sige nga, ano ba yon? Tawagin natin si Jesslyn, Jess. Ano ba yung mga komento ng mga tao na, oo, dyan, pero hindi naman na dapat sabihin pa yun eh, di ba? Sino may gustong idagdag dyan? Si Mami Ading. Ano ba yung mga komento na not necessary? Bigla lang tayo nagsasalita. Hindi na dapat sinasabi sa kanila. Kasi nakikita naman. Mami, mahina po. Mahina. Mga hindi na dapat na sinasabi, siyempre, halimbawa, yung nila, paano ba sila gumalaw sa loob ng simbahan, paano ba sila magsalita sa kapwa mananampalataya, na minsan kasi iba-ibang klase ang attitude natin kapag nagsasalita tayo. Mga pwede naman pero siyempre pag Parang mahina yung dating eh. Narinig nyo ba? Ano ba sinasabi? Mahina? Mahina po. Why mahina? Ito, malakas na. Yan, Mi. Nakadikit sa bibig ko yung cellphone. Ano ba yan? Sige po. Kasi may mga bagay na pwede hindi na natin banggitin. For example, kung paano ba siya umasta sa loob ng simbahan. Kasi yun yung siya. Pero kung hindi naman nakakasakit ng mga bagay, kung hindi naman nakaka-interrupt ng mga gawain sa loob ng simbahan, okay na yun. Halimbawa, kapag may mga ginagawa kami, for example, sa ushering, member naman siya ng ushering pero hindi naman siya gumagalaw, okay na hindi nasabihan. Kasi minsan may mga ganun eh. Yung bang sa Tagalog, ang sasabihin natin, yung pukpukin. Yung kailangan pukpukin para bumaon, kumbaga sa pako. Hindi na dapat yun. Kasi sometimes, pagka ganun medyo nagkakaroon pa ng kaisipan na hindi tama. So, pwede nang pinapalagpas. Pero minsan din, tayo bilang mga kapatiran na nagmamahal sa bawat isa, pwede nating sabihin yun in a nice way. Pwede rin natin silang paalalahanan. Ganon. So, yung mga Siguro, bagay Mami, ang sinasabi mo, labeling na. Oo, ganon. Nilalabelan natin yung pangalanan yung tao. Kasi hindi lahat ay pwedeng sabihin natin kasi we are meron tayong mga individual differences lahat. So yung mga individual differences na pwede namang palagpasin, okay lang. Pero sometimes kung medyo nakakaapekto, for example sa isang ministry, sa loob ng simbahan, yun yung dapat natin na pinag-uusapan. Yes. Amen. Salamat, Mi.
Kaya sabi nung Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Minsan nile-label na natin yung tao eh. O yun sinasabi, o si ano yan? Nasa na si Pukpukin, di ba? Ibig sabihin, talagang kailangan mo pang utusan. Mga unnecessary. Ano pa? Pwede kasi natin mga unnecessary na komento dun sa mga flaws ng mga tao. Minsan labas natin nang aasar lang tayo pero kapag may ibang nakakarinig, di ba, parang hindi naman natin gusto. Sabi kasi dito, yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon. Sa English maganda yan, no? Sa Amplified Bible. Ang sabi po dito, mga kapatid, foul, unwholesome, profane, worthless, vulgar. Do not let these words come out of your mouth. So only such speech as good for building up others according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear. So kapag nagsasalita po tayo, teka, ay sorry, naku, sabi ko, kailangan mag-iisip ka talaga, di ba? Sa isang amplified classic, let no foul or polluting language, evil word, naku, ayan na, pagle-label, di ba? Mga masasamang pagsasalita. Dahil ito yung lagi niya ginagawa, yun yung nag-label niya. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Teka, bago ko sabihin to, ma-encourage ba siya? Mabibuild up ba siya? Sabi kasi ng Ephesians 4:29 eh, di ba? So, panghuli, letter K, is it kind? No? Is it kind yung ating sasabihin? Think, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Necessary? Is it kind? So, sa pamamagitan nun, mga kapatid, no, na in a way na tuturuan po tayo na tayo po ay maging maingat sa ating mga sinasabi. May pagkakataon, akala natin na tayo ay nagbibiro lamang, pero yung lumalabas sa bibig natin ay talagang nakakasakit pala sa kapwa. Alala ko yung Proverbs 15:1. Sis Lola, pakibasa po yung Proverbs 15 verse 1. Sige kapatid, pakibasa. Proverbs 15 verse 1. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit ang tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Amen. Yun. So, pagiging malumanay naman yan, mga kapatid. So, isasama po natin yan doon sa pagde-deliver natin. Kung paano tayo, isa sa mga couple, yung mga couple tayo na maganda naman yung intention niya, kaso yung delivery. So, talagang iisipin mo kung paano mo sasabihin to sa partner mo, paano mo to sasabihin sa kaibigan mo, ano kaya ako paano makakarating dun sa conversation na yun na may gusto kong ipunto sa kanyang buhay. Siyempre, napakalaga ng panalangin, Lord, bigyan niyo po akong opportunity na ma-share ko yung dapat kong ma-share. Na masabi ko ng may pag-ibig yung aking dapat sabihin. Diba? Speaking the truth with the spirit of love. Ephesians chapter 4. Gentleness. Okay? Basahin natin, Sister Michelle. Ano yung fruit ng Holy Spirit? Alam mo na yan, kahit di mo na basahin. Galatians 5. 22-23. Ano sabi niya? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung speaking, saan ba yung banda? Speaking truth. Ephesians din yun eh. Sige. Sister Michelle, pakibasa yung Ephesians chapter 4 naman. Chapter 4. Ephesians 4. Verse 15. Yeah. 4:15, kapatid. Ayan, sabi dito,
Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Sabihin ng katotohanan pero may pag-ibig. Kailangan may pag-ibig. Love without truth is hypocrisy. Hindi mo pwedeng sabihin yung mahal mo yung tao pero ayaw mo sabihin sa kanya yung totoo. Kaya nga ang gospel sinasabi sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero sinasabi rin sa atin na wala tayong pwedeng gawin para makarating sa Diyos, sa langit, na makasalanan tayo. Hindi tayo binobola ng Bible. Sinasabi sa atin yung totoo. Because God loves us and God is truth. God is love. Nasa Kanya lahat yun eh. So napakaganda po nitong combination na to sa Amplified Bible. But speaking the truth in love, in all things, both speech and our lives expressing His truth. Let us grow up in all things into Him, following His example, who is the head, Christ Jesus our Lord. So, mga kapatid, sa ating pakikipag-usap, syempre, reminder, alam na natin to, yung process, di ba? Hindi po natin kinokorek ang isang tao sa harapan ng maraming tao. We don't correct people publicly. Ginagawa natin to privately, nag-uusap-usap. Naalala niyo yun? Saan yun? Sino tawagin natin? Si Sister Noemi, pakibasa po. Matthew 18. Matthew chapter 18. Verse 15 natin simulan. So dahil tayo ay nasa tamang gulang na, madali lang tandaan yan, no? Ang mga nasa tamang gulang na, 18. Diba? So ibig sabihin, Matthew 18. Paano ba mag-usap ng mga bata, hindi mga nasa tamang gulang na? Matthew 18 yun. Sige, kapatid. 15. Basa po. Matthew 18:15. Sabi dito, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilingan. Pagsabihan siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at magpapanumbalik ang inyong magandang samahan. Subalit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pa upang ang lahat ng mapag-usapan ay mapatotohanan ng 2 o 3 saksi. 17. Kung ayaw niya makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niya makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang tiwaling maniningil ng buwis. Amen. Nako. So, kung ikaw na-offend ka nung kapatid mo, ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan privately tungkol dun sa kanyang kamalian. Hindi sinabi na kapag nasaktan ka ng kapatid mo, ikwento mo. Hindi ganoon. Hindi sinabi na kapag na-offend ka, ikwento mo sa iba. Hindi. Mature believers talk privately kung ano yung issue. Hindi kapag nakinig sa'yo, nabalik niyo pa yung pagsasamahan niyo magkapatid. Diba? Na-restore. Pero kung ayaw, may mga tao kasi ganyan eh. Talagang ayaw niya tanggapin na nagkamali siya. Natural po yun sa simbahan. Kaya sinasabi yan ng Panginoon Jesucristo no? Binigyan niya tayo ng pattern how to resolve conflict. Ngunit kaya niya makinig sa iyo, sabi niya, magsama ka ng isa o dalawang tao. Witnesses. Bakit kailangan ng witnesses? Kasi pwede kang baliktarin ng tao na yun. Tama po? Pwede kanyang baliktarin, kayong dalawa lang eh. Kwento ka pa sa iba. Paano may pagtatanggol yung sarili mo? Wala kang witness. Kaya napakahalaga po, no? Kapag tayo ay makikipag-usap na yun, tayong mga witnesses. Sinasama talaga natin yan. Hindi one-on-one.
Kaya napakahalaga po may mga kasama. Para lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Hindi po yun para maging chismis, hindi, kundi maghahanap ka ng witness. Kasi nung nag-usap kayo, the last time na nag-usap kayo, sabi mo, geto ganyan, ikaw pa yung nabaliktad. So yung mga witnesses, napakalaga na sila mismo makikinig sila at mapapatunayan po nila. So, ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon sa atin, instruction ng ating Lord. How can we handle our conflicts in the church, in the family? Pag kinakausap ko yung anak ko, isa sa mga ginagawa ko, no, kapag merong mga sisitahin, halika kayong lahat, makinig kayo. Ito ginawa niya. Tama ba yun? Kayo magsabi. So, in a way, natuturuan po ng mga kapatiran ng simbahan kung ano po yun dapat gawin. Kung ano po ang dapat nating maging buhay. So, hindi lamang po tayo dapat tatahimik. Kailangan natin ma-resolbahan ang mga dapat na mga problema kinakaharap. Kung ayaw makinig, sabihin sa iglesia. Kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, ako talagang ayaw niya magbago. Sabi doon, parang unbeliever yan. So, mismo sa ating Panginoon Jesucristo nanggaling na kung paano gusto niya na tayo po sa ating mga namumuno sa simbahan na magkaroon po tayo ng order or standard na maging discerning tayo sa ating pagsasalita. Lahat ng yan, mga kapatid, grasya ng Diyos. Napakahabang usapin. Papunta pa nga tayo sa James chapter 3, no? Pero 9-10 na eh. So, alam natin yung James chapter 3, yung apoy, di ba? Yung dila ay apoy na yung chismis ay galing sa apoy na galing sa impyerno yan eh. Kaya kailangan maging maingat po tayo. So tayo bilang mga sumasampalataya, ang pagpapala ng Panginoon, gusto niya na maranasan natin, pero kailangan maging maingat po tayo, discerning in our speech. Lord, I pray in the name of Jesus that we will yield to